It's 4 p.m. We're bringing developing news. And the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. Some stores are watching this Tuesday, January 27. The House Justice Committee hearings next week will focus on whether the impeachment complaints against President Bongbong Marcos are sufficient in form and substance. Panel Chairperson Jervil Luistro says the panel will first consolidate the complaints and require sponsors to present their cases before the initial review begins. The hearings are set from February 2 to February 4. The camp of former President Rodrigo Duterte will appeal the International Criminal Court pretrial chambers ruling that he is fit to stand trial. Duterte's lawyer, attorney Nicholas Kaufman, criticized the court for refusing to allow the defense team to present its own medical evidence during the proceedings. He said his client was denied due process. The confirmation of charges hearing is now set for February 23, 2026. Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, thanked the senators who filed a resolution condemning the Chinese embassy's remarks about Philippine officials. In their resolution, the lawmakers said the embassy improperly criticized Philippine officials for actions taken in the performance of their duties. These senators include Senate President Tito Soto, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, and Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Those who did not sign the resolution include Minority Leader Alan Peter Cayetano, as well as Senators Amy Marcos, Rodante Marcoleta, and Robin Hood Padilla. The Department of Transportation has suspended all passenger vessels of Allison Shipping Lines following the sinking of MV Tricia Kirsten 3 off Basilan on January 26. The Maritime Industry Authority has been given 15 days to conduct a maritime safety audit of the company's vessels and crew. Meanwhile, the Philippine Coast Guard continues search and rescue operations for 10 still missing passengers, including the ship's captain and some crew members. The death toll from the tragedy has risen to 18. Malacanang refuses to comment on Batangas Representative Leandro Levista's claim that the Philippines is under de facto martial law. Leviste earlier said that critics of the administration were being targeted with cases while allies were spared from prosecution. He also likened the situation to the regime of the late former President Ferdinand Marcos Sr. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Not all wrong opinions deserve a response from the palace. Yun lang. And joining us today is Sorcon's resident political disruptor, Tito Ronald Llamas. Disruptor. Disruptor? Bakit? Parang two-edged sword yan eh. Oo nga. Ano na, tutuwa yung katabi ko na principal. Yung other edge ng sword na ganyan. Let me quote Yusek Castro, "Not all wrong opinions deserve a response." Yeah, there you go. But we're in a country that deserves to be disrupted quite often. Oo nga, oo nga. Not enough nga eh. Lalo na pag Lion King. And from the Philippine Star, we've got, of course, Editor-in-Chief Ami Pamintuan. Hi, Ami. Hi, everyone. Hi, Ami. Happy Tuesday. Yan, disruptive ang pattern ng kanyang ano. Oh, my goodness. Siyempre, makulimlim eh. Makulimlim. Makulimlim. One other news item we did not read. House Committee on Suffrage and Electoral Reforms began their deliberations on measures. Dynasty bill. Correct. Measures prohibiting political dynasties in the country. Guess how many versions of the bill they received? 20. So 20 different versions, or if you count the consolidated one between Speaker Bogie D and Sandro Marcos, baka 19. But nevertheless, that is more, that is a lot of versions of the Well, you do have a lot of dynasties anyway, so that's true. why But not? how many ways can you really interpret the law and slice and dice it, right? So they will discuss it for 3 decades.
I don't know, pero it was opened by Speaker Boji D today, and this committee is chaired by Lanao del Sur 1st District Representative Congressman Zia si Alonso Zia. Agyong. Okay. Siya yung chair dito. And Speaker D underscored that the Filipino people have been waiting for the anti-political dynasty bill for 40 years now. So hopefully, could this be the year? A real anti-dynasty. Could this be the year? But that's gonna be interesting to Gagawa din daw ang watch. Malacanang di ba? Yes. Magkakaroon din ng sariling version ng Malacanang. It's gonna be interesting to watch how Zia Alonso Agyong will navigate. Lalo na sa area niya. Because the malaking Agyongs dynasty and the rin. Alontos are a major political family. Di ba? Kaya ano, As are his rivals. okay, pinapa-slow down si President Marcos. Ano bang chismis mo dyan, Ronald? Pinapa-slow down daw ng mga doktor niya. Hindi naman talaga siya ganun ka-healthy. No? Katulad ni Manny Mugato. Manny Mugato kasi napaka-healthy No? Hindi naman ganun si Presidente. How do we Pero yung interpret diverticulitis, lang yun, di ba? Hindi naman yun malala Bakit pinapa-slow down? Kaya nga, I'm not sure kung yun lang yung kanyang sakit. Ang problema, hindi naman tayo privy doon sa Kaya kanyang meron mga health speculation situation. ngayon. Oo. Ang tingin ko, it's more than that. Ano pa yung iba? Baka nai-stress sa impeachment. May tsura ito. Stressful kasi trabaho ng Presidente. Hindi naman yung katulad sa Storycon. Nai-stress ka lang sa mga katabi mo. Diba? Lalo yung mga nai-stress galing ka. sa kuweba. I wonder who. Ikaw yung nai-stress. Ini-mini-mini mo tayo. Oo. Ini-mini-mini mo. Peace. Sinuspindi. Buti wala Grinound akong na ngiti. naman yung mga Oo nga naman. Yung fleet nung Allison. Grinound kahit namang ginaground dito, ano nangyayari? Pinapalitan lang yung pangalan ng kumpanya. Pero yung Allison is a major, it's a major It's a big company. shipping exactly. company in the Basulta area. So, Yeah. in grounding Malaki that siya. fleet, It paralyzes the Oo. transportation options as well. ang Kaya problema lang, mo dyan, anong nangyayari? May napaparusahan ba actually? yeah, that's Correct. so- Correct. also Ang dami that- kasi mga boats Remember natin yung ngayon. Sulpicio Lines? Ang May dami naparusahan natin ba? mga I think barko yung na Shell hindi nagbayan. seaworthy Mhm. Maraming barko na what? Hindi Not seaworthy. seaworthy. Na lumang-luma na. Oo, Hindi pa rin lumang-luma napapalitan. Pero ang question ko din kasi Parang- dyan, yung Allison kasi, it's a big shipping line there, and it's Yeah, one it's of the big. one of the more established ones. So in grounding it, Lord knows for how long, those who need to cross the Basulta Mabangka. area will be left with Yes. Bangka. the mas delikadong Small bangka. Pero pag ganyan kasi, dapat i-check mo talaga lahat That's also true, yeah. Dahil halos magkakasabayan Na binili, tapos yung kanilang maintenance, halos isa lang. No? Wala naman tayong independent na investigator talaga na talagang regularly chine-check yung mga roro na yan. Dapat meron yan Yeah. Last night there was Kasi a yung big dapat na, yung regulator niyan, siya rin ang mag-iimbestiga. Tingnan niyo, yung Marina dapat Marina. yan, di ba? Mm. Siya rin ang mag-iimbestiga. Well, Madaling- last night there was madaling- The thing is that Madaling bayaran yun, Ami. and in the first place, sila yung Yeah. nagbigay ng go signal, right? They're the ones who, before every Yeah. ship goes on Oo. their voyage, they have to be cleared, right? I think sila din yung Pero nagbigay ng... sila yung nag-iimbestiga niyan May mga And scandals remember, din I think sa meron na Marina. tayong na-interview na taga-Marina. Yun nga ang sinasabi nila, or someone from the shipping industry. Yun nga sinasabi nila, di ba? Magpapalit lang yan ng pangalan, yung kumpanyang yan. And they will keep operating. Kapareho yung sa Sulpicio, yung Doña Paz. Yes. Ilan yun? After the Doña Paz, There was- meron pa yung Princess of the Stars. Kanila yon. Libo Not, yun. not to forget, ang Doña daming namatay. Marilyn came a year or two after Yeah, Doña marami. Paz. Libo yung And patay finally, doon. nagpalit lang sila ng pangalan. They're still around. They were never... no one was jailed. Wala. Hindi rin na-sanction ng Kaya ewan ko. Yes. But there was a Ewan ko big kung anong discussion mangyari last night as to whether it was overloaded or not. The Coast Guard was saying it's Hindi- not hindi naman overloaded daw, yes. because there were 350 passengers on board, which is allowed daw. But my point last night in our Q&A with Mon Gualvez in Zamboanga was the number of passengers does not
tell you if it's overloaded or not. It will It's only the tell you kind if of it's vessel. Yeah. also, it will only tell if it's overcrowded. Yeah. Ang complaint ng passengers kasi, ang lalaki daw ng cargo na dala ng Yes. mga Hindi lang mga kasi vehicles. tao nakasakay dyan eh. Marami yung mga cargo. Roro Oh, yan it's eh. Roro eh. Oh. Oh. And the witnesses were saying na there was a huge, hindi explosion eh, parang ang lakas ng, parang Maybe huge parang something snap. blew out. Oo. Yeah. Na it's possible na nag-shift yung cargo o nag-shift yung vehicles inside. Yes. If you don't find kasi the proper center of gravity, tapos konting alon, pwede mag-shift yan. And it's, it could capsize end na up nga. tilting. Yes. That's what happened in a cargo 747 in Afghanistan. Nag-shift yung cargo, umatras yung mga armored vehicles dun sa puwet. So, nag-stall yung airplane, nag-crash. Tama. Pero yung Baka ating... merong dyan truck na may yung mabigat ating na dala. Metro Manila Development Authority, So, we the will find General out. Manager ay nandito na We'll, ngayon. So, We'll, Yeah. Okay? we'll monitor that investigation. But for now, Please, let's, continue Meron monitoring na tayo, may guest investigation. na tayo. next eh. decade. bring in our first guest. We're talking to Yeah. former PNP chief, now MMDA General Manager, General Nicholas Torre III. Ay, nawala. Nawala tuloy siya. Just want to introduce Kaya na him. siya, bumalik na. Hi, sir. Ayan na, bumalik na. General Torre of, MMDA. MMDA. General Manager of the Yes. MMDA. Welcome to Storycon. Hi, Again. General. Good afternoon, Chief. Good Good afternoon, afternoon. sir. At good afternoon sa inyong lahat at sa inyong mga taga-pakinig at taga-panood. Sir, good to have you on board. Kamusta ang iyong bagong buhay sa MMDA? Medyo malaki ata yung cambio ninyo, no? Hindi ba nakapanibago? Obviously, may adjustment. Pero, well, it's almost the same. Essentially naman, ang trabaho naman natin sa MMDA, it's about logistics management, personnel management, at saka command and control. General, kamusta naman itong latest na dynamics na naririnig natin between you and Secretary John B. Cremulya? Ano ba yon? Ano bang hugot yun? No? Parang over your retirement as a 4-star general and your appointment as MMDA general. Ano ba yan? Akala ko wala na yan eh. No? Boss, sa MMDA na lang muna tayo mag-concentrate. Nagsalita na si Attorney Claire Castro regarding sa matter na yan. Kayo naman. Hindi. Sa dami Hindi, naman hindi. sa dami naman ng pwede niyong itanong, baha, traffic, basura, urban renewal, reduction of urban blight. Yan pa ang tinanong niyo. Isa Doon lang, naman tayo isa sa lang. lima na wala rin naman akong sagot. Alam mo naman, Wala rin naman akong may sagot. Tumatawad si Ani. Okay. Tumatawad si Ani. alam mo naman, General, mga General, nag-resign ka na ba? controversial issues yung gusto Nag-retire ng ka na tao ba o eh. nag-resign ka? Teka lang, General. From the Antayin PNP. Tawad lang. muna ang statement ng Malacanang. Tigilan na natin Siya, wala pa. Tigilan na muna natin yung question regarding that matter kasi napakarami na ng opinion na lumabas regarding that matter. Dito muna tayo sa, like for example, Okay. traffic. Ganito na lang. Paano pagalawin at paganin ang traffic sa EDSA? Sige. Yung Sige, sagot sir. ko, ganun din. Hindi ko alam. Sige, meron kang ano din yan eh. May deadline ka rin ngayon, di ba? Sige, May deadline sige, ka rin Chief. Si binigay Reg, sa mga kakalabas lang ng kuweba. Pwede siya magtanong Internet, ng mga nagkaka-traffic. tanong sa galing sa kuweba. O, teka lang, sir. Nag-freeze Yes, na naman ma'am. si General. Yan. One question lang about Secretary Remulla, pwede? We just want to confirm what he said. Kasi we spoke to him then. Sabi niya, tinawagan ka Last naman week lang, daw. last week. Tinawagan ka naman daw before you moved to the MMDA. And then he explained daw that you have to de facto resign. Consider de facto resign ka na since lumipat ka ng MMDA. Is that true? And you said okay daw. Okay, got it. Ganito, napakarami na ng information na lumabas regarding that matter. I just don't want to add my voice anymore. Kasi, it won't help. And it won't clarify anything. Okay. So, pabayaan muna natin kung anong lumabas na yan. Hindi natin pwedeng ibalik yan sa bote. Kumbaga, parang toothpaste yan na hindi na pwedeng ibalik sa tube. Tube. Yes, sir. Okay. Andun, sir. Doon na tayo Okay. sa- Andun, sir. Doon na tayo sa Okay na yun, MMDA. dahil yung non-answer ni General Tells is you everything. also an answer.
Sir, Okay, sir, fair how enough. do we address you, Bale? How do we address you? Do we address you as general or general manager? General Oh. manager. Sa ngayon, GM. ay talaga namang general manager ako ng MMDA. So, I would rather be addressed as a GM ng MMDA. Okay, GM. GM. Okay. Sige, Not- GM. not general GM, na, nagbigay not din kayo general. nung Hindi, yung general deadline manager diba? naman, may general pa rin eh. Kaya okay na yun. Yung response deadline nyo, General GM. Kumusta po yung yung Diba? Ayaw ko reaction ng ba mga taga-MMDA? general na manager pa. Oh, di ba? Kumusta po yung response ng MMDA do sa utos nyo, yung bago nyong policy na mabilis na reaction? Ano po yung response ng Naku, MMDA? buti na lang kanina umaga walang nag reklamo sa akin sa 888 or gaya nung nangyari sa akin ng first regional yung pinatawag kong command conference sa Davao. Noong ako nagpatawag ng 5 a.m. conference. Kanina, in-adjust ko naman. 6 a.m. ang conference namin kanina ng mga traffic heads dahil well, una, gusto naming maramdaman at nandun kami sa command center, nakikita namin ang aming mga resources doon, ng CCTV, kung anong itsura ng kalsada sa kanilang mga sectors, sa kanilang mga AORs. Kaya nag-meeting kami. Kasama sa napag-usapan kanina yung 5-minute response. Ang Yes. feeling kasi namin, alam nyo, yung mga kababayan natin na tumawag sa 136, yung MMDA hotline, ang hihingiin niyan ay responde. Responde sa kung anumang indulto na nandun sila. Like kabanggaan, stolen vehicle, o kung ano man, may na witness sila na banggaan or hit and run. So, gusto namin na matugunan ang request or ang tawag na yan ng ating mga kababayan sa loob ng pinakamaiksing oras. Nakita namin, nasa ngayon, i-benchmark natin sa 5 minutes para doable. Na 5 minutes, andyan na yung MMDA constable, kahit saan kayo dyan sa AOR ng MMDA, at pagkatapos ay kung yan ay banggaan, automatic review sa Viber, sa aming mga CCTV, extraction ng kung nakuhanan ng banggaan, extraction ng clip na yun, ipadala na lang sa Viber ng mga parties concerned para nakatabi na sila sa kalsada, doon na sila mag-usap at kung ano man ang kanilang mga pag-aagrihan o kung ano man ang kanilang mga usapin dyan, sa insurance nila, sino magbabayad, etc. So, basta nasa tabi na sila ng kalsada so that the traffic flow in the area will be restored as soon as possible. Okay, let's talk about one of the issues that you raised, traffic. So, Philippines ranked the most congested in Asia with a congestion level of 45%. Sa loob ng Philippines, Metro Manila ranked as the 40th most congested city in the world. Ang Davao naman remains the most congested city in the Philippines with an average congestion of 66.2%. That's according to the 2025 TomTom Traffic Index. Ano po ang balak natin para ayusin yan? That's the $1 million Pwede naman sa question. Metro Manila na tanong kasi MMDA ako, talagang dinidikit nga pala, ang damo. sorry. Nakikita ko smile ni Secretary Llamas eh. Hindi tayo. Sorry, No sorry, comment ako GM. dyan sa Davao, You're right. okay? Metro Manila, yes. Pero, I mean, we still feel it, right? Kahit na it's improved since December. Ano po ang vision? What is the big What's the goal plan? here? Major Alam niyo, solutions. last week, Thursday, ako ay nag-courtesy call kay UP President Jimenez at nagpa-refer ako sa NCTS. Kaming mga sa MMDA, nagpa-refer sa National Center for Transportation Studies. At pagkatapos, para naman sa mga concerns sa floodings, nagpa-refer kami para makakuha ng latest data sa Project NOAA, same sa UP rin. Alam nyo, latest study, ang carrying capacity ng EDSA is nasa 250 to max na yung 300,000 daily. Pero sa ngayon, it is carrying 460,000 vehicles in a day. So talagang ang carrying capacity niya exceeded talaga, kaya punong-puno talaga. Very, very overloaded, kumbaga. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng gawing rason yan at kailangan mahanapan natin ng paraan. So, among the first things na gusto nating i-prioritize is ensure muna na
despite the overcongestion, despite the overloading ng mga kalsada natin, we keep the traffic moving by ensuring na walang mga impediments. Kaya gusto natin yung 5-minute response. Second, ang traffic kasi is hindi lang yan enforcement eh. Yan ang expectation dahil pulis nga ako dati. So huli dito, huli doon, yun ang iniisip ng mga tao. Pero more than anything else, ang kailangan talaga natin dyan, traffic engineering. Dapat ang engineering natin based sa tamang environmental scan, which is the fourth E in traffic. Nakita na natin yan, data ng TomTom, yung data ng JICA, at kung ano man yung mga studies natin dyan. Meron kaming simulator dyan sa MMDA, may simulator din ng UP. Tinitingnan natin yung effect ng mga features dyan sa highways sa traffic. Now, yung pinapakita nyo, tulad nyo, no? Anong gagawin natin dyan? So, andun, kailangan natin na ang engineering natin is down pat, make sure na ito ay responsive sa pangangailangan, and then doon tayo papasok na ngayon yung education and enforcement. So sa ngayon, nakita nyo, loaded na loaded, ang gusto lang namin dyan sana sabihin sa ating mga kababayan, marami tayong daan, gaya halimbawa ng southbound ng EDSA sa harap ng Santolan Flyover, dyan sa Camp Aguinaldo. Tatlo ang capacity ng flyover. May dalawa sa baba, 5 yan. Tapos pagbaba nila, biglang kikitid, maging 4 na lang. So, ang 5 nagiging 4. So, talaga magkakaroon ng congestion. At lalong mapalala ang congestion na yan kung may singitan. Kung ating mga kababayan, singit lang din. General Manager. Yes, sir. Yeah, merong mga mga tactical plans Nako, to may mitigate traffic ang the ating traffic. internet. No, to manage sa traffic. Tulad ng sinasabi nyo dyan sa Santolan Flyover. Meron ding mga strategic, yung mga long term, no? Halimbawa, yung subway, halimbawa, may proposal ako nakita ang San Miguel. Nako, Elevated ang EDSA. internet natin nagkaka-traffic. Oh, yung elevated EDSA, tatayuan ng parang metal highway over EDSA. No, Yeah. tapos hindi siya disruptive dahil yung itatayong mga poste ay nasa gilid. So anong status ng mga long-term strategic solutions na yan? Yeah. Ano yung ginagawa halimbawa ni Secretary Vince Dizon ngayon, yung renovation? These are tactical solutions. Alam nyo, sir, totoo yan eh. Pinagsasabay namin, may tactical, may operational, may strategic level ng aming mga planning dyan. Pinapapansin namin talaga, muna, yan ang palagi nating sinasabi sa media, yung mga nasa operational and tactical levels, kasi yan ang unang ramdam ng tao eh. Ngayon, on long term, sa mga tactical dyan, obviously, kasama dyan sa ating planning yung integrated mass transport system, kung paano natin pagdudugtungin at maging efficient ang interplay ng ating current na MRT, yung current na carousel, at saka yung current na mga bus sa labas ng carousel. Plus yung mga other public transport na nagagamit ng ating mga kababayan. Kasi kung titingnan natin, nakakatulong actually ang TNBS. Makakatulong sa pag-reduce ng volume ng vehicles kung ang ating mga kababayan hindi na magkotse, mag-carpool na lang. Tapos kung TNBS pa ang nilang gagamitin, lalong mas makakatipid sila. At saka yung mass transport talaga na gusto natin ma-improve so that more people will tangkilikin ito, gagamitin para mabawasan, hindi tayo maging masyadong car-centric. Pasensya na, medyo sumasama yung boses ko. Si Reg kasi kung ano yung mga tinatanong kay General Manager. Kaya, Sir, nahubo tuloy. Natatraffic ang ating internet. My goodness. Sir, in June 2020, then President Duterte promised 5-minute drive from Cubao to Makati. Of course, we're not holding you to that kasi iba namang panahon, ibang administrasyon yun. But to begin with ba, was that something that was even remotely workable or feasible, or guni-guni lang yon? And what's a reasonable target?
Seem to be Narinig ka ba niya? I'm not sure. Sir, Be can losing Hindi you kaya hear us? narinig eh. Ulitin mo yung tanong mo Ginawa kaya. nila doon para magkaroon ng 5 minutes, ginawa yung bus carousel. Hindi pa rin. Hindi talaga. Yun yun, kaya natuloy yung 5 minutes na yan. Sir, can you hear us now? Yeah. Medyo naririnig ko pero napuputol-putol Medyo kasi ang choppy siya internet natin. Yes, sir. I'll try it again. In June of 2020, then President Duterte said that travel time from Cubao to Makati will only take 5 minutes by the end of that year. Of course, we're not holding you to that promise because it's a different administration and all that, different circumstances. But was that ever a reasonable target? And what is a reasonable target? Travel time between, for example, Cubao and Makati. What's a reasonable target to aim for? Cubao and Makati is mga 10 kilometers? Yeah, thereabouts. Mhm. Yeah. Mga ganon ang distance yan eh. 10 kilometers, kung sasabihin mong 5 minutes mo ita-travel, you will be running at 120 kilometers per hour. That's already a violation ng ating, aside from being unrealistic, that will also be a violation of the 4136, ROA 4136 that sets the maximum to 60. in all public roads in the Philippines to 100 kilometers per hour. At saka napaka-unsafe nun. At saka napaka-unrealistic naman nun, 10 kilometers. So, dyan sa Cubao, sa EDSA, sa ngayon, ang takbo natin dyan, ang average na takbo dyan is umabot tayo ng 21 kilometers per hour. Pero pag mababa yan, umaabot yan ng 17 kilometers per hour. That's why, ang 22 kilometer stretch ng EDSA from Monumento to Pasay? Rotonda, that's 22 kilometers, no? So kung tatakbuhin mo yan, that will take you 1 hour and a half, mga ganun, 1 hour 15 minutes. At 22 so, kph. Dahil nga napakabagal nung average na travel time. So, sa ngayon, 17 kilometers per hour ang takbo, gusto lang natin yan paabutin yan ng mga 25 to 30 kilometers per hour. Kaya hinahanapan natin ng iba-ibang mga solusyon yan. Ang isang solusyon nga dyan, yung mga obstructions na mga dating nakukonstrict siya, we're trying to use the other parts of the road na hindi ginagamit, particularly ang bus lane. Like for example, yung sa northbound lane, pag lampas mo ng Show Boulevard, pag angat mo dyan sa harap ng SM Mega Mall, di ba, may dalawang Yes, sir. exit dyan. Congestion dyan parati. Tactical uli ito. Julio Vargas, ang una mong madadaanan, at saka yung Bank Road. So, nagkakaproblema dyan dahil two lanes kaagad ang kinakain ng mga sasakyan na lumalabas ng Bank Road dati. So, sa ngayon, sinarado namin siya, pinapila namin ng isa-isa, pero nakaporma na kaagad sila na patutok ng north pag sila ay mag-merge sa EDSA so that isa lang ang magagamit. And to make the matters worse, yung carousel dyan sa harap ay under construction. So merong inilagay lately na heavy equipment, kinakain ng isang lane pa dyan ng carousel. So walang magawa, talagang nabuntis ang ating barrier dyan. So ang ginawa namin is binawasan namin ang barrier in such a way na ang last barrier dyan ay 2 barrier lang pagkatapos ng last na nguso nung bus na nakapark. So that ang mga sasakyan na gustong kumaliwa ng Green Hills, Ortigas. using the Green Hills flyover sa Ortigas, ay makalabas na. So that mag-widen na para pati yung nandyan sa may Pubeda, sa harap ng Pubeda, medyo wide na ang kalsada so that makakaliwa na kaagad ang mga sasakyan na papuntang Green Hills. Kaya lang, ito nga ang problema eh. Winaiden namin ngayon. So, ang ginawa naman ng mga kababayan natin, ayun nga, yung medyo kakamutihan talaga sa pagdadrive, kakaliwa sa bus lane. Pagkatapos, babalik magsusword pa kanan ulit doon sa may Ortigas flyover. So, ganun ulit mangyayari. Traffic na naman. So, ang ginawa namin dyan, nilagyan namin ng NCAP, lalagyan namin ng signage na left lane must take the Green Hills flyover. Mga ganong tactical solutions muna ang ating ginagawa pending the completion of the other long-term strategic solutions like the subway, the
improvement of the MRT at saka yung upgrading ng carousel natin. General, kamusta yung pag-regulate ng volume ng mga vehicles? Paano yung ibang bansa kasi? Meron silang regulation talaga. Halimbawa, yung mga vehicles na lampas ng 10 taon, tinatanggal na sa kalsada yun. Uy, paano naman kami? Oo. Para mabawasan yung volume, no? Halimbawa lang 'yon. Pero sa dulo kasi it's about volume eh. No? Ang daming volume ng ating mga vehicles, kahit mga luma na, kahit mga bulok na, katulad ng aking kotse, nandun pa rin sa kalsada. So, tanggalin nyo na yung kotse. Dapat niya. tanggalin na yung kotse kasi ko eh. pobre Oo, tayo. yung mga ganun ba? Yung naman natin kotse kaya ni Edling daw, may back hindi lahat. luma yun eh. Oo. Totoo yan eh. Hindi natin pwedeng labanan talaga ang the laws of physics na no matter can occupy the same space at the same time. Otherwise, banggaan ang mangyayari dyan. Punong-puno talaga ang highways natin. So, meron tayong right now, yung color coding, United Vehicle Reduction Scheme. Reduction, yeah. Yeah. Yung color coding ang tawag natin yan na popular name niya. Pero sa ngayon, kung paano natin dadagdagan pa ang pagbabawas ng mga sasakyan using similar similar programs like the color coding, wala pa sa table. May mga pinag-iisipan pa kami na ibabalansehin natin ang ekonomiya ng ating mga kababayan at saka yung welfare din na nakararami. So, among the things nga na pinaprioritize natin na pwede nating ma-implement na mapag-aralan ka agad-agad is yung improvement nga ng ating mass transport so that it will not be car-centric, so that more people will be using the MRT and the bus lane. Okay, General, General, sorry. balak na, no? Kasi yung exempted from coding yung yung mga green plates. Ang dami-dami na ngayon ng mga EV cars, pati mga taxi eh. Wala ba kayong balak na i-regulate siya kahit papano? Ito ngayon, pag-uusapan namin ng LTO, LTFRB, at saka ng mga related agencies, kung ano ang pwede natin gawin dyan. Yeah. Pero Okay. sa ngayon nga, isa nga sa mga iniisip ko posibleng natin gawin this is not yet approved. Ilalagay ko sa drawing table, yung mga high occupancy vehicles. If high occupancy vehicles with maybe 10 or more people, pwede nating padaanin siguro sa bus lane or special lanes na para sa kanila. Maybe that's one of the things that we can do so that ma-encourage ang ating mga kababayan na mag-carpool. General, sorry, we're running out of time, but habol ko lang one last question. We talked about traffic. Let's talk about flood control. Because, before this whole flood control corruption scandal exploded, every time we spoke to former DPWH Secretary Manny Bonoan about the flooding in the city, in Metro Manila, madalas niyang tinutulak sa MMDA yung responsibility. Sabi niya kasi that responsibility was handed over to the MMDA to ensure that yung flooding in the Metro Manila district. What's your plan around that? Especially this year, wherein a lot of the big ticket flood control projects have been put on hold precisely because of the corruption scandal. Ano po yung balak natin Yes. doon? Na-review natin kaya nandun kami sa Project NOAA. Tinignan namin yung hazard map ng Metro Manila. Sa ngayon, maglalabas kami sa aming website ng projections ng NOAA na pag ganitong ulan, sa ganitong lugar, ganito ang baha. Pag ganitong ulan, sa ganito katagal ang ulan, dito sa lugar na to, ganito ang baha. So, may mga bagay kasi hindi natin makontrol din talaga. Aminin natin yon. Pero pag sinabi namin na ganitong ulan, kahit na ganito katagal, basta ganito lang ang rate niya, hindi magkakabaha. At pag nagkabaha, ay kasalanan namin. So, sa ngayon, tinitingnan natin yung hazard map na yon. And then after that, nagkakaroon kami ng audit ng lahat ng mga waterways. Tinitingnan namin kung may mga waterways, maraming waterways na nawala na. Naging barangay hall na, naging private land na, meron pa kaming nakita na creek sa loob ng building. So merong na-report na creek, andun sa loob ng building ang creek, nalagyan na, which is supposedly, hindi talaga dapat Bawal yun, mangyari no, yun. sir? Bawal yun. Yeah. Bawal yun. Lalo na kung yung isarado mo mismo ang pinaka-creek. So, may mga ganong situation. Ina-audit natin ang waterways. Pagkatapos, tinitingnan namin ang flow rate niya, ang capacity niya, para ma-ensure na
they are actually working on the specifications. That's why kasama dyan yung declogging kung kinakailangan, desiltation, meron din yung excavation ng mga basura sa creek. So some few days ago last week, nag-start na kami sa Valenzuela with Mayor Gasalian para sa waterways clearing to ensure na ang tubig na nandito sa Metro Manila ay mapunta sa dapat pagtapunan niya, which is the Manila Bay at saka yung Laguna Divide. Dalawa lang naman kasi ang labasan ng tubig dito sa atin eh. So kailangan sinisiguro namin na makarating yun doon. General, panghuli na lang, pahabol. Paano for several years, pinag-uusapan in different circles na kung sino yung makakabigay ng solusyon sa traffic, ay yun ang magiging presidente. Wala pa kayong political plans? Sabi mo, traffic at saka presidente, siguradong hindi talaga masusolve ang traffic as in the way people want it to be. So, maiis natin yon. At saka sa political plans po, dito muna tayo sa traffic at saka na yung political. Kaya talagang karina pa yung mga patibong eh. Gabi ng patibong. Seriously speaking. Yung kasi general ang hinihintay ng mga tao. Seriously speaking, dito muna tayo sa traffic at dito muna tayo sa baha, dito muna tayo sa basura na nagiging problema ng ating mga kababayan. We really need to rally our people kasi ito, gaya ng sa basura, ito na naman, ang mga kinukuha naming basura, talagang napakarami ng basura natin sa mga creek. Kailangan pang bantayan ng CCTV para pigilan ng mga tao na magtapon ng basura. But simulan kaya natin sa huwag na muna tayo magtapon ng basura. Anyway, regular naman ang pangungulekta ng ating mga local LGUs ng basura sa mga communities natin. So, pwede bang sabay-sabay at magkaroon ng pagkakaisa ang ating mga kababayan na sumunod muna sa batas na yan, ay may multa nga yung illegal na pagtatapon ng basura. Sundan na lang muna. Ayan, isa yan sa mga gusto nating magawa. Sa flood, that also will go to flooding at saka disiplina sa kalsada. So, yun muna ang pag-iisipan natin. Saka na muna yung political. Malayo pa eh. Sabay na natin yung mga kwan. Wala akong talent dyan. Sir, Sabay na malapit natin na. itapon na kasama ng basura, yung mga corrupt na politiko. Sama na natin sa basura. Kasi yung pagkakawala nyo sa PNP, nililink sa politics, kaya tinatanong namin. Well, those are decisions of the president. Okay, so nirerespeto natin 'yon at kami ay sumusunod sa ito. Nakita siguro na mas kailangan ako rito sa MMDA. So it's all good. No problem about it. Okay, so as of this moment, wala pa pong, you haven't thought about political plans yet. We'll leave that there. Thank you so much for talking to us today, former PNP Chief and now MMDA General Manager, General Nicolas Torre III. Salamat, sir. Salamat, Chief. Thanks, sir. Thank you, General. Maraming salamat, sirs and ma'ams. Maraming Pasensya salamat sa na sa inyong mga mga tagapakinig. patibong. I-flex mo lang pala muna, no? Ang MMDA, pwede nyo ma-reach sa 136, Metro Base 136. 136. Pag kayo nabangga, kayo nasiraan, kailangan nyo ng tow truck, kailangan nyo ng investigador, call us at MMDA Metro Base 136. Teka. 136. Ingat sa kwan. 02136. Oh. Kasi Yeah, sinubukan namin yung 136 dati, hindi yung 136. 02136. 02136. Hindi. Ano? 02136. 136. Ginugulo mo eh. Okay, General, ingat sa mga patibong. Ang daming patibong eh. Yun na nga eh, ginugulo ni Sek. Salamat, sir. Salamat, Thank you. Salamat, Thank ma'am. you. Thank you, sir. Okay, you are watching Storycon on One News. We just need to take a very quick break. We'll be right back. Please stay with us. This is the Story Conference Group or the Storycon Group. We've got developing news in the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. And I'm Regina Lay, still with us, Amy Pamintuan of the Philippine Star, and Ronald Llamas, our resident political pundit. Ang daming kwento nitong si Ronald Llamas, pero wala eh. Sorry, off the Sorry. record. Sorry, Ami. Off the record. Yung mga unsaid. Yung mga unsaid kanina, Ami. Hindi yung away mo lang kay ano, hyena.
Isusunta lang niya sa, sa column niya. Maybe. The wolf and the hyena. Also, Oh, yeah. joining us this afternoon, we've got mobile journalist Merimon Reyes, who is covering the ongoing Senate plenary session. Merimon, anong balita dyan? Magandang hapon. Sa manifestation ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, dapat kasi for today, for adoption itong Senate Resolution number 256. Ito yung sense of the Senate patungkol nga doon sa mga komento, sa remarks ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas na pinoprotektahan lang ang sovereignty and ang mga karapatang pandagat. At so far, instead na for adoption siya ngayon, ang concern dito ni Senator Alan is medyo marami daw kailangan pag-usapan dito ng mga detalye at pwedeng maapektuhan yung economic affairs, yung people-to-people affairs, yung mga OFW daw sa Hong Kong, sa mainland China, sa Macau. Kaya instead na magkaroon agad ng Senate resolution, nagkaroon siya ng manifestation na mag-conduct daw muna ng committee hearings para mas matukoy in specifics on the side of the DFA, kung ano nga ba yung nangyari. And then moving forward, kasi raw naging practice nila na after ng sponsorship ng isang panukalang batas, ma-open siya for interpellation, and then kung sakaling naisin daw o makita na kakailanganin muna ng committee hearings, maaaring yun yung maging direksyon. At in-affirm naman ito ni Senate President Tito Soto, kaya kanina, instead of for adoption, yung Senate resolution, naging for sponsorship lang siya. So, Merimon, hindi sila nagbotohan dun sa resolution. Paano dinedelay ni Minority Leader Alan Peter? Paano pag na-delay kasi yan, baka inaasahan ni Alan Peter ay makakalimutan niya? Ronald, yan nga yung yun yung supposedly na mangyayari kasi since for adoption siya at may mga nasagawa rin na ilang mga diskurso na sa Senado tungkol dito, dapat botohan na ngayon. Pero ang nasabi rin dito ni Senator Alan, parang hindi rin daw umikot sa minority yung proposal nga na resolution, kaya gusto niya paraw sana na matalakay ito ng mas malalim. Kaya ang na-propose niya, committee hearings muna bago ma-move forward talaga yung Senate resolution. Anong lalim yung hinahanap nila? Ano yung depth na hinahanap nila? Paano malinaw naman yung resolution eh? Yung sinasabi kasi dito ni Senator Alan is volatility and sensitivity of ongoing diplomatic exchanges that require a response grounded in prudence and sobriety. So, na-propose yung committee hearing para raw ma-allow yung mga opisyala from the Department of Foreign Affairs and other experts in diplomacy para makapag-present daw ng full context explaining ongoing engagements and outlining yung potential consequences ng various policy actions. In-approve naman yung proposal, Merimon. In-approve. Oo, inaprubahan. Kaya ang nangyari kanina, nung pinabasa ulit kay Secretary General Bantug yung pinaka-Senate resolution, nagkaroon muna ng sponsorship. So ilan sa mga narinig natin, sila Senator Jingo Estrada, sila Senator Kiko Pangilinan, yung pinaka-nagpakilala nitong Senate resolution. So, kailan na yung committee hearing? Kasi medyo matagal. Baka abutin niya na ilang linggo. Tapos may Diba? committee report pa yan. Yeah, kailan yung committee hearing niyan? May Yan yung timeline ba alamin sila? pa natin. So far, wala pa kasi tayo nakukuhang information tungkol dyan. Pero sa pag-check din naman natin for this week so far, wala pa yung Committee on Foreign Relations, wala pa doon. So we'll see kung since ang sabi naman nila dito, even ang nasabi rin ni Senate President Tito Soto, since nakita nila na they will take it seriously naman daw yung naging recommendation ng Senate Minority Leader, kaya they will take it into account. At so far, tignan natin baka naman sa mga susunod na araw o more likely the soonest possible time, mag-conduct sila agad ng hearing dito para makamag-forward sila doon sa Senate resolution. Or if not, other necessary efforts na tinitignan ni Senator Alan Peter Cayetano. Dapat mag-committee hearing muna bago mag-post si Raul Llamas ng panibagong Oo. Facebook Di post ba, eh. Tim, di ba binanggit yung yung away ng wolf and the hyena? Wala bang ganun banggit? Sana monitor natin kanina, parang wala namang nabanggit. Pero kahapon, kumukulo yung dugo. Nagagalaiti sila Senator Risa Hontiveros, sila Senator Erwin Tulfo. Sinasabi pa nga, umalis na nga daw dito dahil hindi na raw nakakatulong talaga, hindi maganda yung mga remarks, yung mga komento nitong ang Chinese Embassy. At doon kasi sa resolution na yun, hopefully yung Senate Resolution number 256, ang sinasabi ng resolution, yung lengguwahe raw umano ng isang Chinese Embassy official laban sa mga miyembro ng Kongreso ay
tila pagtalikod sa restraint, courtesy, and responsibility na supposedly inaasahan sa diplomatic communications. At inihiling ng resolution na to na gumawa ng diplomatic measures ang DFA para ipaglaban yung dignidad ng pamahalaan ng Pilipinas at masiguro na yung relasyon nito sa ibang bansa ay sumusunod sa international law. Pero since yun nga hindi siya naging for adoption ngayon, naging for sponsorship siya, so what we're anticipating, possibly interpellations pa moving forward, a committee hearings, and then kung okay na on both ends from the majority and minority, baka pwede na siya for adoption. What are they hoping to achieve at the committee hearings? Are they going to call in resource persons? What do we know about it? Ang nasabi dito ni Senator Alan, officials from the DFA, experts from the sector para raw mas mabigyan pa ng konteksto yung nangyari, yung outline yung possible consequences ng mga, and then yung mga immediate actions pa na pwedeng gawin. So far, yun kasi yung pinaka nabanggit kanina doon sa manifestation ni Senator Alan, allowing officials from the DFA and other experts in diplomacy to present the full context, explain ongoing engagements, and outline potential consequences of various policy actions. So in other words, it's in diplomatic limbo. Kasi if you're gonna have interpellations in a committee hearing, by the time matapos lahat makagawa ng committee report at mapagbotohan ng isang resolusyon, baka Tapos 2028 na. Nakakalimutan na. Grabe naman. Nakakalimutan na. Buk, nasabi pa kanina ni SP Soto, ito yon. Just for the record, we have indeed made it a practice that when a bill is sponsored, we give it time for interpellation a day or two after. In the case of resolutions, usually we pass it the same day or after the sponsorship. But in case of controversial resolutions or bills, we do give it some time. Kaya sa tingin din ni SP Soto, in order naman daw, itong nabanggit na manifestation ni Senator Alan. So it's a diplomatic purgatory. Limbo. Mas mauuna yung persona non grata ni Ronald. Oh, yamas. Mabilis lang yun, Ami. All it Hindi takes siya is... makakapasok sa Hong Kong. Oh. No, I was just curious if they were going to invite resource persons as well from the Chinese side, from the Chinese Akala ko si embassy. Richard Haydari Right. ang inisip mo. So far, wala pang other wala pang info on that. confirmation. Basta ang sure pa lang officials and experts Okay. in the diplomatic field. Fair enough. We Kasi will hindi continue. yata nila they cannot compel personnel of embassy, foreign To embassy. testify, correct? Yeah. But they can invite. They can only invite. Yes. They can And only invite. they can summon the ambassador as well, of course. Pero in fairness, But, I mean, not the Senate, but the president can. But in fairness, the President lang. Chinese embassy Not ay hindi Congress. bumanat today. Dahil itong past week, araw-araw sila bumabanat eh. In fairness, today, hindi sila bumanat. There is a post today. May Yeah, post today. post. Dahil nga, pinag-uusapan pa kung yung wolf ay hyena or yung hyena ay lion. Ay, nako. Baka nabalitaan nila na ganyan, isususpindi yung yung resolution. Kaya muna, detente. Pero nakakatuwa yung Thanks. statement ng Okay. DFA, Ami, Dahil yung DFA, dinipensahan yung mga senador at congressmen. Pero hindi si Commodore Tariela. Hindi siya sinama doon sa statement ng DFA. Siguro I think this ipapasama is si Commodore Tariela, also because this has taken on a life of its own. It started with that presentation, that caricature that Commodore Tariela made, pero because araw-araw yung back and forth, it's taken on a life of its own, and now it's between the Philippine government officials and yun nga, embassy officials of China. Okay, we'll leave that there, but thank you so much for that update. Mobile journalist Marymon Reyes reporting to us live from the Senate. Thanks, And that Marymon. is Thank you, all the Thank you, time- Marymon. That is all the time we have for today. Thanks for joining StoryCon. Ami Pamtuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, Ronald Llamas, our resident political pundit. Join us again tomorrow, 4 p.m. for StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Edwin Gao. Kapatid, we are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.